Ano ang maaaring humantong sa mas mahabang buhay? Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan. Oo, iyong makikita ang mga anak ng iyong mga anak. Kapayapaan naway suma-Israel. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Sapagkat karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo. Ang pagkatakot sa Panginoon, na nagsasangkot ng pagkilala at pagsunod sa Diyos at sa kanyang mga utos, ay umaakay sa isang kasiyasang buhay at kadalasan ay mahabang buhay. Kung minsan, ang buhay ay pinaikli ng trahedya, ngunit ang pangkalahatang tuntunin ay na ang pagkilala at pagsunod sa Diyos ay nagpapahaba ng buhay dahil ipinakikita sa atin ng salita ng Diyos kung paano maiiwasan ang mga bagay na masama para sa atin. Hindi tayo dapat magtaka kapag ang isang malapit na kaugnayan sa may akda ng buhay ay tumutulong sa atin na payamanin at pahabain ang ating buhay. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako. Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Sa pangkalahatan, pinagpupala ng Diyos ang mga gumagalang sa kanilang mga magulang. Bagamat naaangkop ang pagsunod sa kanila kapag tayo ay nasa ilalim ng kanilang pangangalaga, ang paggalang sa kanila ay dapat panghabang buhay. Magsiparito kayo, kayong mga anak, dinggin ninyo ako, aking tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Sinong tao ang nagnanasa ng buhay, at umiibig sa maraming kaarawan upang makakita siya ng mabuti? Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama, at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayan. Lumayo ka sa kasamaan, at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Ang pag-iwas sa kasamaan at pagyakap sa kabutihan ay nagdaragdag sa ating mga pagkakataong mabuhay ng mahaba, magandang buhay dahil iniiwasan natin ang mga bagay na maaaring makapinsala o mapanganib sa ating kalusugan at kapakanan. Ang kasamaan ay sumisira sa ating kabataan at sa ating sigla. Ang makasalanang pamumuhay ay nagdudulot ng espiritual na kanser na kumakain sa ating mga kaluluwa. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawan. Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kanyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. Ang pamumuhay ng may karunungan at pangunawa ay maaaring humantong sa isang mahaba, marangal na buhay. Ang karunungan at pangunawa ay nagdudulot ng mental, panlipunan, at espiritual na pagbabago. Mangyaring ibahagi. Salamat po.